Kamusta? Ako si Dr. Ilke Sipahi, isang cardiologist. Paano nga ba natin matutunaw ang mga plaque na nakabara sa ating mga ugat? Sa susunod na sandali, pag-uusapan ko ang 5 iba't ibang kurso para dito. Bago ang lahat, gusto ko munang ipaliwanag kung ano ang mga plaque na ito na madalas pag-usapan ng mga doktor. Ano ang laman nila? Ano ang hitsura nila? Usisain natin ito muna. Ang mga plaque ay naiipon sa ating mga arteries. Tingnan natin ang isang malusog na artery. Para itong schematic na larawan ng coronary artery ng puso. Buksan ang daluyan, makikita ninyo ang espasyo kung saan dumadaloy ang dugo. Ito ang normal na healthy na artery. Ngayon, narito naman ang simula ng arterial stiffness. May maliit na plaque na nabuo, ang dilaw na bahagi na nakikita ninyo. Ang plaque ay nabuo sa pader ng artery, pero hindi pa ito nakakahadlang sa daloy ng dugo. Kita ninyo, ang channel ng dugo ay nananatiling bukas. Paglipas ng panahon, ang plaque ay lumalaki at nagdudulot ng bara. Makikita ninyo na ang espasyo kung saan dumadaloy ang dugo ay lumiit at medyo mahirap na para sa dugo na dumaan. Narito ang malaking plaque na sumasakop halos 70 hanggang 80% ng artery. At ito ang sentrong paksa natin ngayon. Paano natin matutunaw ang mga plaque na ito? Ang mga plaque ay maraming taba. Kitang-kita ninyo, dilaw ang kulay nila. Bukod sa taba, maari rin itong magkaroon ng connective tissue, live cells, at minsan ay calcium o tisa. Ang pinakanakakatakot sa plaque ay kapag pumutok ito, lalo na sa pagitan ng normal at plaque-laden artery sa tinatawag nating shoulder area. Kapag pumutok ang plaque, agad itong nagdudulot ng blood clot at tinitil ang daloy ng dugo. Ito ang pinaka-nakakatakot na senaryo. Kapag nangyari ito sa puso, ito ay tinatawag na heart attack na maaaring magdulot ng matinding pananakit ng dibdib. Sa utak, kung mangyari ito sa cerebral vessels, nagiging stroke o paralysis. Sa mga ugat ng binti, maaari itong humantong sa panganib na putulin ang paa. Kaya ang usapan natin ngayon ay tungkol sa mga plaque sa arteries at kung paano ito matutunaw. Alam natin na maraming sikat at madalas irekomendang kurso ng mga doktor para dito. Narito ang listahan ng mga ito. Marami pa, pero inilagay ko rito ang pinaka-popular. Simulan natin sa una, ang lemon, bawang at parsley na kurso. Maraming doktor ang nagre-rekomenda nito. Makikita ito sa YouTube at sa mga website kung paano ihahanda ang lemon bawang parsley na inumin. Ayon sa kanila, nakakatulong ito para buksan ang arteries, matunaw ang plaque, maalis ang calcium, at linisin ang kolesterol. Pero totoo ba ang epekto nito? Sa lemon bawang parsley na kurso, may kaunting benepisyo ang bawang. Maaari nitong bahagyang pababain ang masamang kolesterol at dahil sa alisin, bahagyang pababain ang blood pressure, mga 5% lang. Ang lemon at parsley ay puro antioxidant lamang at may vitamin C. Sa katunayan, hindi pa napatunayan na nakakatunaw ito ng plaque o may direktang epekto sa arteries. Wala ring ebidensya na nababawasan ng heart attack o stroke o na bumababa ang plaque sa ultrasound studies. Kaya sa totoo, walang matibay na basehan ang kurso na ito. Ang pangalawang popular na kurso ay walnut water o kurso ng mga walnut. Isang ritual ang paglalagay ng ilang walnut sa tubig, pabayaan magdamag, at inumin sa umaga kasama ang mga walnut. Sinasabing nakakatanggal ito ng arterial stiffness dahil sa omega-3 sa walnut. Totoo na bahagyang nababawasan nito ang LDL o masamang kolesterol at maaaring tumaas ng kaunti ang HDL o mabuting kolesterol. Pero wala pa ring ebidensya na tunay nitong natutunaw o lumiit ang plaque. Sana nga ay may ebidensya dahil malaki ang maitutulong nito sa trabaho ng mga doktor. Pangatlo sa listahan ay ang pag-inom ng olive oil sa umaga bago kumain. Sikat ito sa maraming cardiologist, lalaki man o babae, at ginagamit din ng aking mga pasyente, paminsan-minsan. May ilang benepisyo ang olive oil, lalo na bilang bahagi ng Mediterranean diet, na mas mainam kaysa sa animal fats. Nakakatulong ito sa paglilinis ng masamang taba sa arteries. Ang pangunahing layunin ng ritual na ito ay ang pag-inom ng olive oil bago kumain sa umaga.
Talagang nakakatulong ang pag-inom ng olive oil para mabawasan ang cardiovascular risk, lalo na kung ikukumpara sa mga animal fats. Pero ang gawing ritual ang pag-inom nito tuwing umaga ay wala namang espesyal na epekto. Sa totoo lang, ang Mediterranean diet ay may protective effect lamang. Wala itong ebidensya na kayang ibalik o tunawin ang naipong plaka. Pero kung bata pa lang ay pinipili na ang olive oil bilang pangunahing fat source, maaaring sa mahabang panahon ay mabawasan ang development ng plaka. Kaya, masasabi natin na may benepisyo ang olive oil at hindi naman ito walang basehan o walang kabuluhan. Sunod naman sa listahan ay ang apple cider vinegar o mga kurso gamit ang suka. Marami rin sa mga pasyente ang gusto ito at madalas inumin sa umaga. Sinasabi na natutunaw nito ang taba sa plaque at nabubuksan ang mga arteries. Sa katunayan, may ilang benepisyo ang apple cider vinegar sa blood sugar control, pero wala talagang ebidensya na natutunaw o nawawala ang plaque sa arteries. Parang nakakatawa. Pero tulad ng nakikita natin sa bahay, kapag naglilinis tayo ng kawali, napakaganda ng epekto ng suka sa mantika at tisa. Sa mga lugar na sobrang matigas ang tubig, tulad ng sa Istanbul, ginagamit ito sa hair rinse para tanggalin ang residues. Pero ang arteries ay hindi katulad ng plumbing system. Hindi ito puro calcium o tisa lang. Ang arterial stiffness ay mas komplikado. May connective tissue, fats, at cells na naka-integrate sa artery. Kaya kahit ilagay natin sa labas at ibuhos ang suka, hindi natin matutunaw ang plaque sa ganitong paraan. Ganun din ang mga inuming herbal o plant-based remedies, tulad ng timpla ng oregano, turmeric, ginger, at black seed. Kahit na may ilang theoretical at antioxidant benefits ang mga sangkap na ito, hindi pa rin napatunayan na nakababawas ang mga clinical events tulad ng heart attack o stroke sa totoong tao. Wala ring ebidensya sa imaging studies tulad ng intravascular ultrasound na lumiliit ang plaque dahil sa mga ito. Magbibigay ako ng ilang halimbawa ng damari intrawasal ultrasound mamaya para mas malinaw. Ang layunin ko sa video na ito ay hindi magbigay ng hopeless na talk. Gusto kong ipakita ang mga bagay na talagang nakakatulong sa kontrol ng arterial stiffness. Balik tayo sa mga herbal at home remedies. Maaaring hindi sila nakakasama, pero hindi rin sila epektibo. Mas delikado kapag umasa ang pasyente sa mga ito na idistansya sila sa mga tunay na treatment na makokontrol ang kanilang kondisyon. Marami sa aking pasyente ang ganyan. Sinusubukan ang mga kurso na ito dahil sa payo ng ibang doktor, tinatanggal ang kanilang regular na gamot, at nagpapatuloy sa buhay na may mataas na kolesterol at blood pressure. Pagdating nila sa akin, kadalasan ay napakaseryoso na ng kanilang kondisyon. Kamakailan lang, nagkaroon ako ng pasyente na kinailangan ko ng i-refer para sa bypass surgery. Tulad ng lagi kong sinasabi, kung wala sa science o health evidence, walang basehan ang anumang claim. Pero may mga bagay na may matibay na data. Halimbawa, 20 taon na ang nakalipas, bahagi ako ng isang research group na nag-publish ng malaking multi-center clinical trial noong 2006. Daan-daang pasyente ang binigyan ng high-dose rosuvastatin, isang statin na nagpapababa ng kolesterol. Bago simulan ang treatment, lahat ng pasyente ay sumailalim sa intravascular ultrasound. Pagkatapos ng 18 buwan ng statin therapy, ulit nilang ginawa ang ultrasound at nakita namin, kahit modest lang, na bumaba ang arterial stiffness sa mga pasyenteng ito. Sa graph na ito, makikita ninyo ang relasyon sa pagitan ng masamang kolesterol at pag-usad ng plaque. Sa itaas, makikita ninyo ang mga lumang pag-aaral na ginawa namin noon. Sa mga pag-aaral na iyon, hindi namin naabot ang napakababang cholesterol levels. Pero sa asteroid study, sa pinakakaliwang bahagi ng graph, ang LDL ay bumaba sa paligid ng 60 hanggang 61. At makikita ninyo, kapag umabot sa 61, ang LDL, ang pagbabago sa volume ng plaque, na makikita ninyo sa y-axis, ay nagiging negatibo. Pumapailalim ito sa horizontal line na nangangahulugang mayroong jerile sa arterial stiffness. Makikita rin ninyo na ang dalawang linya, ang horizontal line at ang cross line, ay nagtatagpo sa mga level na humigit kumulang 78
hanggang 75. Ibig sabihin nito, kung ang LDL ay mapapababa sa 78, humihinto ang pag-usad ng arterial stiffness. Kapag bumaba pa ang LDL sa mas mababang level, nagkakaroon ng gerile sa arterial stiffness. Sa isang halimbawa na ipinakita ko, isang pasyente ng asteroid study na sumasailalim sa statin therapy, ipinakita ng serial intravascular ultrasound na ang plaque ay lumiit. Sinukat muna namin ang plaque area at sa susunod na sukat sa parehong punto, makikita ang malinaw na pagbaba ng plaque. Kaya, sa tulong ng gamot o di kaya ng diet at minsan, diet lang ay hindi sapat. Kung dramatic ang pagbaba ng masamang kolesterol sa level na 60 o 50, makakamit ang measurable na gerile sa arterial stiffness. Hindi nito ganap na tinatanggal ang sakit, pero may makikitang pagbabago sa dami ng plaque. Isa pang mahalagang aspeto ay ang kontrol sa blood pressure. Sa isa kong pag-aaral na nailathala halos 20 taon na ang nakalipas sa JAC, tiningnan namin ang relasyon ng blood pressure sa pag-usad ng arterial stiffness. Makikita ninyo na kapag mataas ang blood pressure, mas mabilis ang pag-usad ng arterial stiffness. Kapag bumaba ang pressure, sa humigit kumulang 120, humihinto ang pag-usad ng plaque. Kung bumaba pa sa mas mababang level, nagkakaroon ng negative progression, ibig sabihin, nagkakaroon ng gerile sa plaque. Kaya mahalaga ang kontrol sa cholesterol at blood pressure. Makikita rin dito ang mga paraan na napatunayang epektibo sa paggerile ng plaque o pagbawas ng cardiac events. Una, ang statin therapy na tinalakay ko kanina. Pangalawa, mas bihirang ginagamit na cholesterol targeting injections tulad ng PCSK sham inhibitors na mas mahal at mas bihirang ibigay, pero napatunayan rin na nakakapaggeril ng plaque sa intravascular ultrasound studies. Ang pag-iwas sa paninigarilyo ay maaaring hindi direktang nakapagpaliit ng plaque, pero nakakaiwas ito sa heart attacks. Pinipigilan nito ang pagputok ng plaque at pagbubuo ng clot, kaya nakokontrol ang natural progression ng sakit. At syempre, mahalaga rin ang lifestyle changes, dieta, ehersisyo, na nakakatulong bawasan ang risk ng cardiac events. Maaaring hindi nito tuluyang natutunaw ang plaque, pero binabawasan ang panganib ng heart attack, stroke, o kamatayan. Sa modern cardiology, ang layunin ay hindi alisin ang plaque. Kapag maliit ang plaque, wala itong masamang epekto dahil hindi nito hinaharangan ang daloy ng dugo at hindi rin ito nagdudulot ng sintomas. Ang mahalaga ay stabilize ang plaque, pigilan ang pagputok nito, at pigilan ang clot formation. Hindi natin layuning ibalik ang artery sa orihinal nitong kondisyon. Ang layunin ay gawing silent at stable ang plaque. Hindi kinakailangang lumiit ang plaque, pero kapag may paraan para ito ay lumiit, tulad ng ipinakita ko, ay karagdagan na lamang sa risk reduction. Ang mga pamamaraang ito ay nakakaiwas rin sa plaque rupture, clot formation, stroke, heart attack, at kamatayan. Maaaring may ilan sa inyo ang medyo nadismaya pagkatapos panoorin ang video na ito. Marahil akala ninyo, sasabihin ko ang pinaka-epektibong kurso. Bawang at parsley ba, walnut ba o apple cider vinegar? Pero sa kasamaang palad, tatalakayin natin dito lamang ang evidence-based na impormasyon. Oo, masaya ang YouTube, pero ang kalusugan ng tao ay seryosong bagay. Dapat una nating iwasan na makasama ang pasyente at saka lang magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Kung ang aming rekomendasyon ay makakahadlang sa pasyente na ma-access ang tunay na therapy, nagiging risky ang advice na iyon. Dito, gusto kong linawin sa mga mag-iisip na lynch sa akin o magpapadala ng negative message. Hindi ako kontra sa alternative medicine o natural remedies. Ako ay pro-evidence. Kung ang isang natural na pamamaraan ay napatunayan, sinusuportahan ko ito. Halimbawa, nuts tulad ng hazelnut, peanuts, almonds, walnuts, lahat ito ay kapaki-pakinabang sa arterial health. Maaari nitong pababain ang LDL cholesterol ng humigit kumulang 15%. Kaya kung gusto ninyong magkaroon ng takeaway sa lifestyle, bilang supplement sa evidence-based treatment o sa mga hindi pa ganun kalala ang kondisyon, maaari ninyong dagdagan ang nut intake, hazelnuts, peanuts, almonds, walnuts.
Kita-kits sa susunod na video. Ang content na ito ay ginawa para sa public education sa medical na aspeto. Ang impormasyon dito ay para suportahan ang inyong pag-uusap sa doktor at hindi dapat isipin bilang medical advice, diagnosis, o treatment at hindi rin dapat ipalit dito. Laging kumonsulta sa inyong doktor. Para sa anumang personal health concern, walang gamot na binanggit sa video ang ipinapakita bilang advertising.